Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. 2 araw na tigil posada ng ilang transport group, umarangkada na. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzalez. Ngayong oras na ito ay nagpapatuloy ang kilos protesta at tigil pasada ng mga tsuper ng jeepney dito sa kahabaan ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City at iba pang mga lugar sa Metro Manila. Sa panayam ko kay Piston President Modi Floranda, 80% na raw na napaparalisa ang public transport sa Cubao, Commonwealth Avenue at ilan pang mga lugar sa Metro Manila. Sa ngayon ay pag pinagbasihan natin itong nasa Cubao area ay yung pagnipis nung bilang pa rin ng mga public transport almost nasa 80% pa lang at halos ganun din sa iba't ibang mga area. Mas makukumpleto po natin yung buong paralisasyon na mamayang tanghali o hapon. Pero mayroon pa rin mga pumapasada na mga modern jeepney, maging na mga traditional jeep sa ibang lugar gaya ng Camias Road, Timog Avenue at ilan pang mga areas. Iisa pa rin ang iginigit ng grupo at ito ay ang magpatupad ang gobyerno ng mga hakbangin para mapababa ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sabi ni Camo Di Floranda, ngayong nabigyan na ng special power si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay wala pa rin itong inilalabas na suspension order sa paniningil ng excise tax sa produktong petrolyo. Aniya mukhang hindi raw yata alam ni PBBM kung paano ito ipa-implementa ang pagsuspinde sa paniningil ng 6% excise tax. Seryoso ba talaga ang gobyerno? O pampaugi lang to? Baka pampapugi lang ni Bongbong Marcos pero hindi niya alam kung paano i-implement. Bukas ay tuloy-tuloy ang ikalawang araw na tigil pasada at magkikita sa Welcome Rotonda ang iba't ibang grupo bago magtanghali. Saka naman magmamarcha patungo ng Mindiola kung saan magtatapos ang kanilang 2 days transport strike. Samantala sa monitoring naman ng MMDA Emergency Operations Center sa pamamagitan ng Communications and Command Center, wala pa namang reported na stranded na mga pasahero. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, nakapreposisyon at standby ang sapat na bilang ng mga sasakyang i-deploy lamang kung kinakailangan. Kasama rin sa nakamonitor at nakaantabay sa sitwasyon ang Office of the Civil Defense, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at 17 mga local government units sa buong National Capital Region. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit 400 na gasolinahan, nagsara dahil sa kakulangan ng supply ng crudo. Aabot na sa 425 na mga gasolinahan sa bansa ang tumigil ng kanilang operasyon dahil sa kakulangan ng supply. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, napilitan ng mga may-ari ng gasolinahan na magsara dahil sa kakulangan ng supply ng crudo. Dagdag pa nito, nabase ito sa ginawang monitor ng Municipal Price Coordinating Council, na ubos na umano ang kanilang mga stocks. Base sa kanilang monitoring na marami ang nagsara sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, kung saan 79 na gasolinahan ang nagsara, na sinundan ng Central Luzon na may 46, at Eastern Visayas na mayroong 44, habang mayroong 4 na gasolinahan sa National Capital Region ang nagsara sa kadahilanan ng end of contract, kulang ng supply at walang supply. Ang nasabing mga listahan ay isinumite na ng PNP sa Department of Energy. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.